Hello po, good morning. Ayan po. Bale, ito po yung project namin sa Phase 3, Angeli SF, 54 square meter po siya. Bali, nilalatag na po namin yung para po sasapin ng slab. So, ang schedule po ng buhos namin dito is by Monday na lang po. Ayan. So, tinatapos na lang po yung paglalagay ng alambre. Yung wirings po, si Ray po ang in charge para sa wirings. Tapos kung mapapansin nyo, dito po sa may slab ng CR, is inuka po nila ng konti para makakapit din po yung aming mga bakal. Ayan. Then, pagdating po ng pagbuhos ng slab, isasabay na rin po natin yung sa CR na plastering para buhos para pantay na rin siya. Then yung mga leaks dito sa slab is mabawasan din. Then isasabay na rin po natin sa pag-waterproofing. Ayan po. Dito naman po yung sa kabilang side. Dito tayo, balik tayo. Ayan. So, i-shoutout ko lang po pala si Sir Pip tsaka si Ma'am Hazel. Nasa ibang bansa po sila. Lagi po silang nanonood sa aming channel. Ayun sir, pasensya na kasi nasa malayong lugar po sila. Probinsya po kasi sila, parang sa Mindanao pa. Eh, nag-i-inquire sila sa akin kaso no idea po ako dun sa unit nila. So sir, pasensya na po. Thank you po dun sa pagsubaybay sa aming YouTube channel tsaka FB page po. Kung malapit lang kayo sir, nako, why not? Kami ang gagawa ng unit niya. Ayan po. So, ito po is lahat meron siyang beam, side by side. Ayan. So, sinasabi ko po sa inyo na mas malaki po talaga ang gastos ng back and front extension. Kasi, tingnan nyo naman, sa bakal pa lang, sa semento pa lang, hollow blocks, kakain talaga ng maraming materyales. Unlike po pag sa loob, pintura lang, tiles lang, ceiling and partition. So, kay ma'am, pasensya na sa may-ari nito kasi pinutol po ni Ray yung sa handrail ng hagdan. Actually, pag akit ko dito, nagulat din ako, putol na. Nagsisend sa akin si ma'am ng mga gagayahan. So, ito naman po ma'am, pasensya na ha. Actually, nag-usap naman na rin kami ni ma'am kasi nakita rin naman niya sa vlog. Pero yun nga, ikakabit na lang po namin to. Actually, mas gusto ko nga hindi pinuputol eh. Kasi yung design ng hagdan, yung handrail, tinuloy mo lang dito sa design ng hallway grills. So, sabi ko nga sa susunod, wag na niyang puputulin. Kasi mas maganda nga siyang tingnan eh. Kumbaga, yung flow nung hagdan is dugtong lang dito sa ating pinaka hallway grills. Hallway grills na lang po ang tawag ko dyan. So, same design lang po doon. Mas maganda siya talagang tingnan, sa totoo lang. May gawa po kami noon, kaya si ma'am siguro, mas prepared niya yung ganon. May times po kasi na hindi maganda ang status po ng hagdan. Minsan mataas, minsan baliko, minsan aalog-alog. Pero ako naman kasi, walang problema yung hagdan ni ma'am eh. Kaya nagulat lang din ako kay Ray na tinanggal niya. Pero pwede naman po siyang ibalik. Actually, tinatanggal niya, doon nga po, dahil nga po sa status ng hagdan, pwede rin pong, mas maluwag po kasi pag ito lang eh. Yung wala na pong ganito, mas maluwag po kasi. Pero yun nga, sabi ko nga kay Ray, walang problema kung hindi na siya puputulin eh. Wala rin problema kung konting sikip lang. Kasi sabi ko nga, mas maganda talaga yung ganun eh. Ilalagay ko po dito sa vlog ko yung gustong design ni ma'am na gawa rin namin. So, bali, ito pong partition sa taas. Hinihintay ko lang din pong mauna muna yung back and front extension. Tsaka, tinatapos lang din po namin yung phase 6. Then, dito na po sila. Baka by next week, after po ng slab, sila gumawa. Dito naman po sa loob. Kasi papatuyuin pa namin yung buhos eh. 'Di ba? So, dito po muna kami sa loob. Ganon. So, ito naman po, hindi naman ito minamadali ng may-ari. Pero syempre, meron tayong dito eh, kontrata eh. Pero yun nga, yun din yung kagandahan na sasabihin ni client na, okay lang yan ma'am, hindi naman kami nagmamadali.
So, bali, ito po gagamitin natin to sa front extension. So, halos lahat po ng materialis ni ma'am is kompleto na. May mga konting pahabol na lang. Yung bricks tsaka tiles na gagamitin po sa may front extension is wala pa po. So, pipili pa lang si ma'am. Pipili pa lang. So, sabi ko nga kay ma'am, pag nakita niya halimbawa na may hindi siya nagustuhan, i-PM lang kami agad. Si ma'am mabait eh. Mabait. Sa totoo lang. Ako mas gusto ko yung gano'n. Diba? Actually, nagpapasalamat nga si ma'am kasi nga sabi niya, yung anak, si sir po kasi, yung anak niya is busy rin po sa business. So, malaking bagay po sa kanila na may nag-aasikaso na ng unit nila. Tapos, nakikita pa nila sa vlog, nakikita nila sa page, nakikita nila sa YouTube. So, ayun. Malaking bagay daw na may nag-aasikaso sa unit nila. Ito nga po palang pinto ng CR. Gusto ni ma'am baguhin. Pero dito pa rin po ang pwesto. Gusto ni ma'am aluminum. So, ayan. Baka tatanggalin din po namin to. Ayan. Tabi po. Tabi-tabi po. So, bali, ayan na po. Yung uka po neto, yung demolition po neto is parang katulad po doon sa gawa namin kasi dito na yung dining nila. Tapos since meron na rin po kaming TV console, actually sinasuggest ko siya kay client pero pag ayaw nila, di wag. Pero ito kasi kay ma'am, dito na yung magiging TV area nila. Ayan. So meron din po ako naiisip dyan na design. Kung ipapagaw ni ma'am, why not? Go natin yan. So, kung ano naman ikakaganda, so go naman sila doon. So, kami po, nagtitibag po kami once na okay na po yung extension. Kasi tulad niyan, kung magtitibag ka na, tapos open dyan, baka pwede yan ang maging pasukan ng magnanakaw, diba? So, kaya ito, since may harang naman dito, nakalak naman po dito. Ayan. Hello, magandang hapon po. Update po tayo dito sa unit ni ma'am sa phase 3. Ayan po. Bali kayo ng morning, nakapag-buhos na po kami para sa slab. Monday po na ituloy namin siya. Then, ayos naman po yung weather. Maganda yung ating panahon. Kaya, mas maganda po yung curing process ng ating slab. Kumbaga, walang ulan, walang ambon. So, maganda po yung panahon. So, kung mapapansin nyo, naging pantay na po yung ating slab ng bathroom tsaka dito sa may kitchen. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan ukaan natin ng konti dito sa ating slab ng bathroom para po makain natin yung ibang part. Then, pagdating ng buhos, isasama na lang po siya. Ayan. So, ang ganda ng pagkatuyo. So, ito po, islalagyan pa natin siya ng plexiband tsaka sista waterproofing sa mga susunod na araw. So, meron na rin po siyang abang ng mga para po sa pasingawan. Lalagyan na lang po yan ni Ray ng elbow sa mga susunod na araw po. Ayan, meron na rin po tayong mga nakaabang na tubo doon. So, while waiting sa curing period ng ating slab, baka ito naman po ang i-continue nilang gawin. Ang pagsiset-up po ng kisame. So, ito mapasensya na kung hindi namin na itutuloy yung iba-ibang area dito sa unit. Alam nyo naman sa Ray House Makeover, sabay-sabay po yung nagpapagawa. Pero yun nga, iniikutan lang po namin. Once na yung tile setter ko natapos na doon sa kabilang unit, dito naman po siya magta-tiles. Yung pintor ko pagkatapos naman po sa phase 6, doon naman po siya sa isang project ko dito sa phase 3. Dito naman kasi madali na lang dito. Yun lang, ikot-ikot lang. So kahit maghintay kayo ng 2 to 3 months, sure naman po namin masasapul yan. Hindi rin po kasi pwedeng sabay-sabay yung gumagawa dito.
I think pwedeng takpan na yung kisame pag nalagyan na ng wirings. Ang susunod po dyan is yung tiling works. Tiling works na. Ayan. So, makakapwede naman tayo ng... Actually, yung gawa namin, mabilis pa nga po yan eh. Baka nga sa iba ang tiling works, 1 linggo yan bago matapos eh. Ano po ba kaya pag ang ginawa is back and front extension, baka 1 buwan bago natapos, di ba? Yan. So ito kay ma'am, pakihintay na lang po. Malaki po ang bukas niyan. May poste tayo dito tsaka dito. Poste-poste po ang ating demolition. Ito ma'am, ginawa lang namin tong access para sa paglagay po ng mga tukod. Ayan. Ayan ma'am yung poste. Ayan, hanggang dyan po yung tibag. Tapos, dito naman po yung poste. Ayan o. Hanggang dyan po yung tibag niyan. So parang kahit hindi pa siya totally nagagawa, makikita mo na talaga yung Angeli SF biglang laki. Tapos ito na po yung status ng ating materials. Marami pa tayong semento dito. Kaninang morning nga po pala, nagpa-request si Ray ng deliver. Nagpa-additional po kami. Nagpa-additional po kami ng isang mini dampa na buhangin. Ito. Kasi yung dares ginamit na namin sa pagbuhos sa slab. Tapos isang elf ng graba. Ito po is gagamitin natin sa flooring. Flooring po, harap tsaka likod, tsaka po plastering. So pupunta po ata yung may-ari. Iayain ko siya sa all home para bumili ng bricks kasi meron silang van, so madali na lang, hindi na kami kukuha ng gate pass. Ito po kasing harap, pwede na natin itong lagyan ng brickstone, pwede na po natin lagyan ng tiles. Ang gusto nila, brickstone tapos tiles. Oh, yung kabilang side po pala, nalagyan na rin ng plastering. Oh, ang ganda na. So, bali yung mga natira pong tubular is para na lang po to sa ating gate. Para po sa ating gate yan. Ayan. Itong kabilang side na lang ang anuhin natin. Pa-plastering. Ayan. So, bali, shoutout ko lang po pala si Sir Joel Escoto ng Phase 5, sabi niya, ma'am, pwede ba kayong ma-meet para pag-usapan natin yung materials? Kagagaling lang po nila sa bakasyon. Sabi ko, sir, bukas na lang kasi medyo medyo pagod pa dahil nga po dung Saturday is birthday ni Ray. Hindi rin namin napag-usapan yung mga materials. Pero bukas na mag-uusap ni sir. Yung anak po ni ma'am, pupunta po today kasi nga magdadala ng mga accessories. Magugulat yung pag nakita niya yung bahay ng mama niya. Kasi nung pumunta po siya last time, bumili kami ng materyales. Halos wala pang nagawa. Parang hukay pa lang yung nagawa namin. Tapos makikita niya today is ayan na. Buo na yung ating back extension. Tapos si Ray is nag-grouping na dito sa may harap. So, same lang din po sa gawa namin. Meron din tayong inside gutter. Kasi yun din po talaga yung gusto nung iba sa amin. Yung inside gutter. Ang ganda daw tingnan sa harap. Ang linis daw tingnan. Wala silang nakikitang alulod. So, ayan. Pati yung drainage. Gustong-gusto rin nila yun sa gawa namin. Kaya, pag may nakita kayong drainage, tatakray house makeover yan. Pati yung inside gutter. Yung inside gutter po sa Phase 5 po namin yun, nakuhang idea kay, nakalimutan ko yung pangalan ni sir eh. Pero yun na, naging client din namin yun. Tapos in-apply na rin namin dito sa mga projects namin. Tapos shoutout ko rin po pala si Sir Pip tsaka si Ma'am Hazel. Nasa ibang bansa. Pasensya na. Kasi medyo busy. Tsaka sir, ma'am, hindi po talaga ako mahilig sa shoutout. Depende pag naalala ko po.
Tapos, i-shoutout ko lang din po pala sila Ma'am Vicky na nasa Hong Kong. Ayan. So, isang client ko rin po dito sa pastry. So, yung unit nila, more on pintura na lang po, tsaka tiling work. Tapos, yung kitchen cabinet. Malapit na rin matapos.
po, today is andito po kami sa All Home. Bibilin po namin yung gagamitin namin sa front extension ni ma'am. Ayan. Tsaka brickstone. Brickstone na brickstone.